Hey guys! Welcome back to my channel, and today we have a very special guest. Si How to the rescue! Of course, ako bahala dyan. Hindi to the rescue dahil gusto ko talaga gawin to. Actually, talagang kwentuhan lang ang magaganap today, but hindi ako ang mag-i-interview. Siyempre, the one and only, si Luis Lissens, Lucky TV. Luis Lissens hijacks How's vlog. Paano gawa na natin to before, di ba? So ngayon naman, for Mother's Day naman. Nandito kami sa Osaka ngayon, pero ibang vlog yon. Papakita namin sa inyo yung Osaka adventure namin. But kaya siguro din hindi ako nag-isip ng Mother's Day content. Kasi ayoko yung Minami, yung bidang, kilala mo ko How, di ba? Yung ayoko yung binibida ko lagi yung sarili ko. In other words, exact opposite ko. Grabe siya. Pero kasi, I think, okay din na ibang tao ang magpapalabas sa akin nun. Kasi parang I feel na parang ang pangit lang. For me hindi ako ganong klaseng tao na, like, pansin nyo, hindi ko masyado ding pinopost yung kami ni Rosie masyado, ganyan. Kasi parang, I think as a mother, nung naging nanay na ako, naging mas protective ako sa loved ones ko. Ayoko ilabas yun masyado kasi ayoko din isipin ng mga tao na ano ba to, Minami naman, bidang-bida sa sarili. Lahat naman ng nanay, pare-parehas din naman na nahihirapan. But I will try my best na i-share lahat ng ito sa inyo from now on. Ayan, si How na bahala. Okay, ako na bahala. How, take it from here. Hi guys! Pa nagsa-start ang Luis Lissens, appearin usually. Up! Di pwede. Hi, How. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day sa ating lahat na nanay ng mga nanonood. At kamusta ang pagiging isang mama? Sobrang nakaka-inlove. As in, nakaka-inlove ang pagiging isang nanay. Baka mali na nga yung word na to, obsessed ako kay Rosie. Ikaw din eh. Yes, oo naman. Parang lahat talaga, alam mong gagawin mo bilang isang nanay. Yung tulad kagabi, di ba? Yung pagod na tayo galing ng flight. Pero, love, punta tayo ng store, bili tayo ng diapers ni Peanut at saka ng tubig niya. So talagang nilakad namin, kahit gaano ka kapagod, kahit gaano ka ka-stressed or whatever, talagang gagawin mo ang lahat para sa anak mo. So totoo pala yun. Ano ang pakiramdam na ikaw yung favorite person niya? Ba? Hindi. Favorite ka din naman niya. Hindi, pag kunwari may bagong mukha, ang una niya ginagawa, tinuturo niya si How, Mama, parang sinasabi niya, Mama ko yan, Mama ko yan. Ikaw yung una niyang hinahanap, ikaw yung takbuhan niya, literally and figuratively. Nakaka-inlove, yun nga tulad ng sabi ko. Siguro, magandang isipin na pantay. Kumbaga, kung ano yung love ko para sa kanya, yun din sana yung love niya para sa akin. Si Rosie kasi sobrang expressive ng eyes. Oo. Sobrang expressive niyang bata. Pag pinapatulog ko siya, o kaya kapag kaming dalawa lang, talagang yung pagbigkas niya ng mama, alam mong kulang na lang sabihin niya, I love you, ganun. So, talagang sanay na sanay siya kapag kunwari papatulugin siya, titingin siya sa akin, tapos, Mama, tapos inaantay niya yung kiss ko, tapos ipipikit na niya yung mga mata niya, tapos matutulog na siya. When you were pregnant, base sa kwento ni ate, ni mama, and everyone around you, na mga mommy, umabot ba sa expectations mo or yung sinasabi nila na, ay, eto mangyayari, eto magiging feeling mo pag nandiyan na si Peanut? Hindi eh. Kasi nalagpasan pa. Hindi ko pa kasi siya ma-imagine nung buntis pa lang ako na magkakaanak ako, ganyan, more of kabay. Pero nung lumabas na siya, tapos ngayon na ang bilis-bilis talaga niyang lumaki, nandun yung parang grabe, yung hindi mo alam makaka-mahal ka ng ganitong tao. Yung ini-explain ko nga to sa ibang mga tao, hindi yata nila magets. Parang siyang isang baso. Kunwari yung baso na yun, naubos na yung laman ng baso na yun. Kasi nabigay mo na lahat ng pagmamahal mo sa ibang tao. Like, kunwari, yung love ko sa'yo, di ba? Hindi naman naubos na. Sinabi ako. Hindi yung naubos yung parang, ayoko na, ganun. More of like, akala mo na bigay mo na lahat. Pero paglabas niya, pag nakita mo na, anak ko to, parang yung baso na yun, iniiyak ako. Yung baso na yun, umaangat ulit. Tapos nagkakalaman siya ulit. Tapos hindi siya nauubos. Parang ganun yung feeling. Kwento mo, wow, yung isang araw, yung mangiyak-ngiyak ka rin when you were going through her pictures dahil ang laki na niya. Ay, yung videos niya. Videos. Balikan natin yung naiyak ka muna doon sa videos niya.
ang laki na niya. Parang ngayon, di ba, ito actually yung last vlog natin na nag-out of town tayo, yung birthday mo, how. Ang bilis lang. And totoo pala talaga yung sinasabi nila na enjoyin mo yan. Kumbaga, lasapin mo yung feeling na hinahanap-hanap ka niya, clingy siya sa'yo, kasi parang ang bilis na tumatakbo na siya ngayon. Hindi na siya kailangan alalayan. Actually, kailangan na siyang habulin. At saka, alam na niya kung ano yung ayaw o gusto niya. Parang sinasabi niya, kunwari gusto niya magpakarga, Mama, up. Gano'n na siya. O kaya kunwari nasa taas kami, tapos gusto niyang mag-breakfast sa baba ng bahay. Sabi niya, baba. Gano'n na siya. Baba. Totoo yun, yung pag nag-blink ka lang, biglang, oh my gosh, ang laki na niya. Ganon. Sabay kami actually, no, nung medyo ako yung naiyak, pagtingin ko sa kanya siya din, parang naiiyak siya. Bittersweet, actually. Mula nung nakuha mo yung pregnancy test natin sa old house, up to this day na we're having this conversation, at binabati ka na ng Happy Mother's Day talaga, sa journey na yun, ano yung hindi mo in-expect? Hindi ko in-expect yung malaking pagbabago sa buhay ko. And I don't mean this in a bad way. Ang laki ng pinagbago ko bilang isang tao. Actually, ang pinapakita ko sa social media, isang parte lang yan ng buhay ko. Gusto ko nga din i-bring up to lately kasi parang napapadalas yun nga yung last vlog ko din na Japan shopping haul, ganyan-ganyan. Parang may mga comment yung mga tao na simula nung kinasal to kay Luis o kaya simula nung naging nanay to, naging mahilig sa luxury ng mga bagay, materialistic, ganyan. But honestly, yun lang kasi yung pinapakita ko. Kasi, ang totoo niyan, wala na rin akong time kunwari, alagaan ko si Rosie, di ba? Alam nga naman ano-ano pa ako, yung nakikita yata ng mga tao na hindi ako hands-on kasi hindi ko pinopost. Pero yun nga yung rason kung ba't hindi ako nakaka-post. Kasi sa sobrang hands-on ko sa kanya, pag magkasama kami, wala na akong time mag-shoot o kaya mag-isip pa ng content. Yung mas binubuhos ko yung energy ko sa inyo, ni Rosie, yung recently naglipat kami ng bahay, lahat ng energy doon ko na lang binabawas. Binabawas, nilalabas. Kumbaga doon ko nilalagay lahat, yung maalagaan kayong dalawa. So parang siguro nagmumukha lang na isang aspeto lang ng buhay ko yung napopost ko, yung pag-share ko ng love ko for yung mga bagay na pinaghihirapan ko din. Kasi parang nandun yung nagbago yung buhay mo eh. And I have to be honest, slowly binabalik ko yung si Jessie. Lahat ng energy ko, binibigay ko sa pamilya ko. And importante yun para sa akin. Sometimes, na-hurt din ako pag nakakabasa ako ng mga comments na ganun. Kasi I know, deep inside, hands-on akong tao. Even sa'yo, di ba, How? Pag may mga masisikip na siyang brief, tinatapon ko na, naghahanap na ako ng bago. Kaya wala na akong brief. Sabay-sabay silang sumikip. Habang nag-uusap tayo ngayon, wala akong brief. Bumibili ako ng mga bagong brief niya. Gusto ko ma-provide ng lahat ng best para sa pamilya ko. And yun yung change na hindi ko in-expect nung nakita ko yung pregnancy test. Parang hindi mo alam na kasabay ng kung gaano kabilis lumaki yung anak mo, ganun din pala kalaki yung change sa buhay mo. And that's okay. Kasi, diba, you accept things and you move on sa buhay mo nang may pagbabago talaga. Alangan naman nandun lang tayo, di ba? Alam ko yung hirap na pinagdadaanan or yung nararanasan ng mga nanay. So parang siguro I have to look at it sa side na para mas ma-inspire pa yung mga mommies. Itatry ko na mas mag-share pa ng relationship ko with my family. Kasi for me, yun yung sagrado eh, para sa akin. Of course. And sobrang private ko pagdating sa personal na buhay. Pagdating sa inyo ni Rosie, gusto ko, yun na lang yung peace na gustong-gusto kong protektahan. Yung kahit ako pa yung sabihan ng mga tao na ganun, gusto ko yung family ko protected. So, kaya siguro hindi din ako masyado nag-share nung change na yun na sinasabi ko sa inyo ngayon. At gusto ko lang idagdag whenever you post yung mga luxury, mga ganyan. Siya po yun Oo, 99.9% parang mikrobyo ng mga luxury, ganyan niya. Napakagaling mga sa alcohol pera. endorsement. Napakagaling sa pera ni How. Kumbaga, may mga regalo kami here and there. Pero that's her hard work. Lahat yan. Kung gaano siya kagaling sa pera. Siya yun. At example lang din, sinasabi kasi dahil mas visible ako, di ba, on TV. So, sinasabi nila na mas maraming work. Yun sinasabi nila. Pero sa mga ganito, hati kami. Like for example, tong vacation na to, hati kami. Hati kami in a way na syempre mas malaki yung nasi-share ni How kasi mas malaki yung income naman talaga niya. And ako, aminin ko, medyo kumonti yung work ko since nung naging mommy ako kasi medyo nag-lie low ako. But still, I try my best to share. Yes, kasi totoo love,
Ayoko din na napupunta lahat kay Hawhaw ng expenses, responsibilities, obligasyon sa bahay, di ba? Hanggat kaya kong mag-ambag, mag-aambag ako kasi nasanay ako ng ganun. And pagdating naman sa mga luxury, sa mga gifts, may mga magagandang regalo naman din sa akin si Hawhaw, pero hindi ko siya inuobliga. Walang masama dun. Kung merong mga mag-asawa na nanonood ngayon at yung partner ninyo, mahilig kayong magregalo ng bongga sa isa't isa lagi, okay lang yun. Pero kasi kami, mas importante sa akin yung napoprovide ni Hawhaw na yung safety at saka yung security ng basic necessities. Pero yung mga luho ko, okay lang kahit hindi si Hawhaw yung bumili kasi extra na lang yun eh. As a provider, sobrang bilib ako kay Hawhaw kasi pag nakikita niya yung mga expenses namin sa household, yung mga necessities, talagang magvo-vlog siya ng magvo-vlog, tatanggap siya ng mga racket. Minsan meron tong hosting in a day. 2 yung hosting niya, isi-segue talaga niya. And grateful ako kasi teamwork talaga siya. Oo, tinamaan ka ba ng mom guilt? Lagi naman ako natatamaan ng mom guilt. Kunwari, may lakad ako sa labas, tapos hindi ko maaabutan si Rosie. Kasi kagabi nga lang eh. Siguro nakikita ng mga tao, hindi ako visible sa TV. So parang iniisip ng mga tao, hindi ako busy. Pero totoo niya, sobrang busy ko sa household namin, na parang mahirap kaya pala talaga mag-manage ng household ng mga tao. Yung mga troubleshooting ng mga daily problems sa bahay, o kaya mga problema na ganito. Ako lahat yon ngayon. Important lang talaga sa akin na at the end of the day, napapatulog ko si Rosie. Pero minsan sa sobrang busy ko, nasa labas pa ako, may naisikaso pa ako. Pagdating ng 6 p.m, ayan, alam ko na hindi ako makakapagpatulog sa kanya. So nandun yung mom guilt na, naku, hindi ko siya mapapatulog ngayong gabi. Was there a time na either lumapit ka sa mom mo or your mom friends or sa mom ko asking for advice? Oo, talagang humingi ako ng advice. But yun nga, tulad ng sabi ko kanina, medyo mahirap din kasi na patigilin mo yung mga tao, yung mga mommies na kakilala mo sa buhay nila, tapos tulungan ka, di ba? Si Momski, nung actually, kahit nung buntis ako, alagang-alaga niya ako, mga favorite food ko, binibigay nila Ate Cindy, yung mga fishball, ayan, alam niyo yan, Ate Cindy, Abet. Tapos after ko manganak, talagang si Momski bumisita pa siya sa bahay. At pinapanood, nahiyang-hiya talaga ako. Star for All Seasons. Nakikita niya talagang exposed yung boobies ko kasi nagbe-breastfeed ako noon. Pero nandun talaga siya to support. And yung mom ko and si Ate Pam, talagang tumatawag sila sa akin. Kinakamusta nila ako everyday. Mga friends ko na mommies, tinuro nila sa akin yung mga brands na okay, or yung mga kailangan mo, yung mga basic na kailangan mo talaga habang nag-aalaga ka ng newborn. So, marami naman din talagang mga mommies na tumulong sa akin. Do you remember the best piece of advice na binigay sa'yo? Galing to sa friend ko si Denise. Hi, Denise! Siya ang owner ng Tokyo Posh. Hi, Denise! Hi, Mayas! Naka-Tokyo Posh ako ngayon. Sabi niya sa akin, this is just one season of your life. Ang newborn season, mabilis lang yan. So, kung stressed ka man ngayon, it'll pass. Hindi forever ganito, na puyat ka, na you don't look like yourself anymore, na nag-gain ka ng 60 pounds. Kasi yun yung mga nangyari sa akin na nag-iba yung buhay mo, hindi mo alam kung paano ka makakabalik doon. It's just a season, but go through it. Babalikan ko lang, medyo matagal-tagal. Bigla ko lang naisip, ano ang pakiramdam mo nung first time nagkasakit si Pitat? Stress na stress talaga ako. Tapos sa sobrang stress ko, parang konti na lang inaaway ko na si Hawhaw. Kasi siya din sobrang stressed siya noon. Tapos nagka-COVID pa ako. Oo. Sabay talaga. So parang sa akin, shucks, paano ko kaya to itatawid? Makikilala pa kaya ako ng anak ko? May ganong kasi naka-isolate ako Tapos nung tinatawagan nila ako, nakikita niya ako, umiiyak siya. So parang yung puso ko talaga yung parang, oh my gosh, sana pwede ko siyang mayakap at maalagaan. May isang gabi na nag-39 yung fever niya. Nag-39? Anong pakiramdam? Kasi ako bad parang iniwan yung katawan ko ng kaluluwa ko. Ganon, yung parang gusto ko nang lumipad papunta sa kanya. Pero sa awa naman ng Diyos, we went through it. OA kung OA. Pero diba, gano'n naman talaga kasi unang sakit magulang, At saka unang-una talaga. Ako feeling ko kada sakit.
Mas-stress talaga ako. At now, naiintindihan namin yung mga medyo... Si mami ko, mami mo. Yung pag sinasabing ang OA naman ng nanay na yan, now we understand. Oo, naiintindihan ko na talaga. Sabi ko nga, na 90, mahilig ako sa 99.9. 99.9% of things you see on social media is curated. Yan yung most of the time. And medyo kulang minsan. Oo. Anong gusto mong sabihin sa lahat ng nanonood ka? And siguro iniisip nila agad na all's well. And nakikita ko itong mga tweets na to, yung, ay grabe, ang sarap lang ng buhay nung dalawa kasama si Peanut. Anong gusto mong sabihin na inang notion nila? Ako, I'd like to think na we are very much happy. And blessed. And blessed. And we are. Hindi namin pwedeng hindi acknowledge yun. Because we are. Sobrang grateful ko. Kasi yung feeling na comfortable tayo, we are blessed, nabibigyan tayo ng work, marami tayong supporters, marami tayong mga fans na nagsusupport pa rin ng content na nilalabas natin. But you know, honestly, sometimes it may be curated, like yung IG feed ko or whatever, but sometimes we want to keep things private, some things private. Kahit naman mga problema din natin, nalalaman din naman ng mga tao diba? Mga challenges mo, and ako din yung mga challenges ko before. And hindi namin tinatago yun. But sometimes, pag nasa public eye kayo, nakikita lahat ng ginagawa nyo. May mga times na, ay, may video si Peanut na ganito. Popost ko pa ba? Hindi na. Ikikip ko to para sa akin. Papanoorin ko to paulit-ulit para lang sa akin. So may mga ganun. I don't believe na you have to share everything on social media. But you also can share the good things about your partner, yourself, your family. I really appreciate this today na nag-yes ka to help me share sa mga tao how I am as a mother. Kahit ganito lang na simple interview, kahit hindi visual, di ba, na nakikita niyo ako na walang makeup or like pinapaliguan ko siya. Imbes na yung basa ako yung nababasa. Parang gano'n na maraming social media platforms na maganda yung nadadala sa buhay natin to be able to communicate and to be able to connect to other people. But it also has its downside. Yung negativity, you know, yung mga dirty minds ng mga tao, bad comments and everything. I'd like to protect my family from that. So, hindi ko pinupost talaga lahat. Yun nga, ultimong paglalakad ni Peanut, di ba, napuna pa. Ginawan nga ng issue, di ba, na may hair lip ba siya or cleft lip ba? And it's very sad. Kasi syempre yung mga talagang totoong na may ganun, parang sineset aside nyo yung paghihirap nila na gumagawa lang kayo ng kwentong ganun. Na dapat hindi. Respeto din natin yung mga totoong may ganun, di ba? Kahit curated ang social media, kailangan totoo pa rin. Lahat ng sinishare ko sa social media, totoo. And kaya siguro hindi din masyadong makulay ang social media ko ngayon. Kasi yun yung totoo Kumbaga, real time. Oo, yun yung totoo talaga na ayoko magsinungaling na maraming nangyayari sa akin ngayon, marami akong projects, ganyan. That's not the truth. Ito lang yung buhay ko ngayon. I have projects and I'm very grateful na brands are still getting me. Diba? I'm very grateful na may offers pa rin. But you know, it's not as hot as before because nag-iba din yung buhay ko, nag-iba din yung priorities ko. Parang I'd rather, you know, keep that balance between staying on my phone, being on my phone, and actually spending time with my family. Anong gusto mong sabihin sa mga soon-to-be moms? Kapit lang. Alam ko mahirap. Yung sister ko, actually, she's pregnant right now. Kakasabi ko lang nito actually sa kanya kahapon na, you know, kapit ka lang. You've really worked hard to go this far. You've reached this point na there's no turning back. Pag lumabas na si baby, it's all worth it. Pray with your partner. Also, take care of your partner and take care of yourself. Anong gusto mong sabihin kay Peanut? Peanut, Rosie, hindi ko na din alam kung nagtatawag ko sa kanya. Peanut, you have changed our lives so much. And kakaiba yung nabigay mong saya sa amin. It's a big change, but it's a worthwhile change. And I'm very grateful for you, your papa, and we love you so much. And gagawin namin ang lahat para sa'yo. As in lahat-lahat. Mahal na mahal ka namin. Thank you. It's actually such an honor. It's a privilege to be your parent. Ako naman for you, Mama, I know not every day is a good day.
di ba? We want to believe na everything is, it's always happy baby, laughing baby. Mama, naka 8 hours ng tulog si mama. Naka-makeup si mama. Naka-makeup si mama. But I see what goes on behind the scenes. And ako, I can easily take a step back as the father and watch you both. And I can see how much Peanut loves you with all her heart. Ikaw to, at si Peanut, ikaw lang ang mundo niya. I mean, of course, tayo ang magulang, pero sa'yo umiikot lahat ng pagmamahal niya. Rightfully so. Because everything you've done, you do, and will always do for Peanut. You are a super mama. I know. I will never question how you are as a mom. As a wife, that's a given. But as a mom, humahanga ako sa'yo bilang isang mom. I love you. And I love you. Happy Mother's Day. And now, I could say na ready ako sa pangalawa. Oh, patay na ang camera. Umalis na kayo. Ngayon lang yung sinabi at umalis na kayo. Happy Mother's Day. Bakit may tingin pa na gano'n? Mother's Day, guys.